na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Biruin nyo, Mr. Chair, nauna pang umuwi, DepEd Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa, nakapatungkol sa DepEd Uminit ang ulo ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa pag-uwi ng ilang kalihim ng mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng pagdinig ng Kamara sa epekto ng krisis sa Middle East. Panoorin ang buong detalye. The Department of DepEd is not even here. Nauna pang umalis, Mr. Chair. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. Na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Biruin nyo, Mr. Chair, nauna pang umuwi, DepEd Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa, nakapatungkol sa DepEd Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. Ngayon lang nagpakita pero naunang umuwi. Lagi nga natin nakikita sa mga committee hearings, Mr. Chair, si Yusek Adriano. Dapat may promote na nga si Secretary Adriano. Si Yusek Adriano. Ang punto lang dito, Mr. Chair, nag-prepare kami ng mga tanong na naka-address sa DepEd, sa economic managers, lalong-lalo na sa DepEd, dahil yan ang lead agency na nakatoka na magbigay ng mga rekomendasyon patungkol sa national economic policy natin. At wala sa current national economic policy, wala ni isang statement, Mr. Chair. Walang kahit anong policy recommendation, walang kahit anong policy statement, walang kahit anong intervention sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners. Pinagmamalaki ng executive at ng administrasyon, nagbibigay sila ng ayuda. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng ayuda. Nagpapasalamat ang mga transportation workers na nabibigyan sila ng ayuda. Pero hindi lahat ng transportation workers nabibigyan ng ayuda. Pero anong tindig ng administrasyon sa mga manggagawang minimum wage earners at sa mga middle income earners? Naiwan sa kangkungan. Walang intervention ang gobyerno. Walang kahit anong pronouncement ang administrasyon. Natulungan man lang ang mga minimum wage earners. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan nga kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na uunang umuwi. Anong mensaheng pinaparating yan sa mga manggagawa? Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nasaan ang mga sekretary natin? Anong pronouncement ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. And this is the platform, the right platform, Mr. Chair, for us to talk with them and implore them. Now, sana man lang mapag-usapan natin yung sahod ng mga manggagawa. Sa Uplift Committee, walang dole. Nakailang committee hearings na, ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan, Mr. Chair?